activities na naman po ang gagawin natin today! Tama, kita nyo naman, di ba? Ang colorful ng mga booths dito sa likod namin. Abangan nyo mamaya dahil matetest ang ating competitiveness sa mga iba't ibang games na to. Siguradong exciting na! Pwede sa kids at sa mga kid at heart. True. Kanina niya pa yan tinusubukan Hindi, dito. Sobrang excited na ni Joshua ayaw na mag-opening spiel. Pero tara naman po dun sa mga kasambahay natin dyan, ang mga steak lovers na naghahanap ng affordable but quality na steak. Abangan nyo naman mamaya ang ating world-class experience na hatid ng California Steak. Iyon o. At para naman sa mga mommies at soon-to-be moms, alamin natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng postpartum depression at baby blues with OBGYN specialist Dr. Cheryl Santiago Alabado, ang atin pong OBGYN specialist. Napakahalagang malaman yan, kaya stay tuned mga kasangbahay. Yes, that's right, broski. Pero ito, pampag-good vibes din, no? Dagdagan pa natin. Siyempre, kailangan meron tayong pagkain ng gabi. Siyempre. Oo, hindi mo mawala yan dito. Kaya po, mamaya, no, makakasama natin si Chef Joel Tondo na ipagluluto tayo ng kanyang special recipe na Yakki Ramen. Hello po, Chef! Excited na kami mamaya sa pagkain. Pero matanong muna kita, Ira, may question lang tayo. Kung may taong bibigyan ka ng premyo nakuha mo mula sa isang game, sa isang palaro, sino to at bakit? Ako, lagi kong binibigyan ng share kagad sa mga nakuha kong pera. Sa mga ganyan, affiliate mga and prizes, all. Kapatid ko, yung Kapatid sister ko. mo. Kasi, ako, for some reason, magaling kasi siya mag-handle ng money. So, feeling ko mapapalago niya yung ibibigay ko sa kanya. Saka para mas mag-enjoy din siya. Magamit niya yung pera. Kay sister ibibigay. Kayo naman mga kasangbahay, kung may unlimited tokens kayo or one day only pass ka sa carnival or arcade games, sino ang isasama mo at bakit? I-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Oh, ikaw daw, kung may isasama ka daw sa isang carnival, sino yung isasama mo? Siyempre, nakahanap pa ba ako ng iba? Dito na, broski. Yan ang naman ko talaga. Ay, ako rin yung isasama ko para lahat ng prizes sa akin mapupunta kayo maglalaro. Basta sinuswerte ka yata. Hindi kasi ako magaling sa ganyan. O ikaw Galing yung mo, magagaling dyan, yung panalo sa akin. Oo, masaya kasama si Ian sa ganyan. Pero ngayon, time check muna tayo mga kasambay. It's 6:41 a.m. na in the morning pa. And it's time for public service. Nagpaalala ang Office of the Vice President o OVP na ang tanging official email address na gamit ng kanilang agency ay ang vp@ovp.gov.ph. Kaya po mag-ingat tayo sa anumang email o messages na galing sa ibang platforms na nagpapakilala na bahagi ng OVP. Dahil hindi po ito authorized o connected sa OVP sa anumang paraan. Ako, baka madali tayo sa mga fake news niyan. Tama. At galing sa fake news, punta naman tayo sa good news. Yun. Good news naman po para sa mga taga-Agusan del Sur. Ang Provincial Government of Agusan del Sur o PGAS Scholarship Team na mismo po ang bibisita sa inyong mga munisipyo para po sa school year 2026 to 2027. Kaya ihanda na po ang inyong mga requirements para sa baccalaureate o postgraduate studies dahil magsisimula na po sa March 23 ang kanilang on-site visitation for acceptance of scholarship. Para naman sa mga aspiring scholars mula sa Francisco at Prosperidad, pwede po kayong direktang magpasa na sa Office of the Education Development Services o EDS Office sa Libarnes Building, Governor Democrito o Plaza Government Center, Patinay, Prosperidad. Good luck po sa lahat ng applicants! At sana dumami pa yung mga ganyan nating scholarship. Tama. Woo! Maaraw! Bells. At ito, mga advisory naman po para po sa ilang bahagi po dito sa Pilipinas. Ayon po sa Pag-asa, mula ngayong March hanggang May 2026, inaasahan pong mas iinit pa ang panahon dahil sa mas malakas na easterlies po.
habang nananatili pa rin po ang La Nina. Posibleng umabot ang temperature mula 28 degrees Celsius hanggang 37.9 degrees Celsius at ang heat index po ay pwedeng pumalo sa caution hanggang danger level. Mula po yan 27 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius, lalo na po sa mga coastal at urban areas gaya ng Palawan, Panay Island at Negros Island. Kaya paalala po sa lahat na uminom ng maraming tubig, magsuot po kayo ng preskong damit at syempre kung hanggat maaari kaya namang iwasan na huwag magtatagal magbilad sa araw, huwag na pong gawin yun lalo na sa tanghali para makaiwas sa heat exhaustion at heat stroke. Naku, may iinit pa pala ito, bros. Pero ingat-ingat po tayo mga kasangbahayan. Nagpaki-take note na lang po yung kaninang advisory natin. And speaking of, dito sa Metro Manila, no, maaliwalas ang langit dahil may 10% chance lang ng pag-ulan. Sulitin na natin ang mga paglalaban natin dyan dahil tiyak matutuyo yan kasi nasa 23 to 31 degrees ang temperature natin ngayon. Basta wag lang natin kalimutang uminom ng maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate sa init. Speaking of init, mainit at maalinsangan naman ang panahon natin sa Cebu na may temperatura ng Bulong pa ako. 26 hanggang 30 degrees Celsius. Pero may 30% chance naman tayo ng biglaang pag-ulan o ambon. Kaya mas mabuti po mga kasambahay, magdala pa rin tayo ng panangga sa ulan at sa init ang payong. Magsuot din tayo ng preskong damit para hindi tayo masyadong mahapo sa lagkit o pawis na dala ng panahon. That's right! Sa Metro Davao naman, kailangan natin maging extra alert dahil nasa 60% chance na tayo ay ulanin ngayong araw. Pero mainit pa rin ang temperatura sa 25 to 31 degrees Celsius. Kaya mainam na i-charge na natin ang ating mga gadgets. Yung mga fan na yan, electric fan na yan, yung mga power bank at kung sakaling magkaroon ng aberya sa kuryente, naku, mahirap na pag mainit pa naman ang panahon. Dapat laging handa. Tama! Opo. Pero mga kasangbahay, sumikat na po ang araw ha, kaninang 6:07. Yan, syempre, ngayong umaga. At lulubog naman po yan mamayang hapon. Mamaya po, abangan nyo, 6 p.m. po or 7 p.m. Kaya, let's appreciate the new morning po. At syempre, yung panibagong na-encounter natin yung bawat araw. At syempre, dapat Yes. lagi lang tayong masaya, okay? Happy lang every day. lang. Dapat laging masaya, dapat parang laging nagsiselebrate. And speaking of saya and celebration, alam nyo ba, pwede na nating dalhin ang saya ng carnival sa kahit anong celebration. Mula sa mga classic games hanggang sa mga trending arcade-style booths, siguradong magiging mas masaya at interactive po ang kahit anong event, birthday man yan, school fair, family day, o corporate party. Kasama natin ngayon ang team mula sa Carnival Party Philippines or PH na nagdadala ng ilan sa kanilang mga game booths para po maranasan natin today ang tunay na Carnival excitement! Gusto ko yan! Gusto ko yan, yung mga ganyan pa-games Siyempre, kung natin. sino ang manalo, siya ang makakuha ng premyo dito sa ating prize booth. Kita niyo, may pili tayo Uy, dyan. gusto ko. Napakarami. Ay, mga collectibles dito, O, ah. sige, o, Kala ko sige. biscuit Pero paano mo giveaways. siya lalaruin? So, ito nakalagay Eto, naman. parang first time ko lang ito lalaroin. Kanina ka ba eh? First So, time, itong, ito. Ring toss. Hindi, unahin natin. Ano ba ay unahin natin? Falling yung sticks falling pala muna. stick. Ayan, para sa mga Falling sticks reflexes natin. Iyan, Falling stick. dito. Tara. Basahin natin. Nakalagay naman dito eh. Oo. Oh, catch. Falling sticks. Catch all 10 sticks to win. Kailangan mo lang saluhin. Oh, sige nga. Sige nga. Ikaw nga. Napakasaya. Sige nga, sample nga. Gusto mo nakapikit mo. Wow. Sige So, nga. pipilitin mo lang ganyan. Oo, kalma ka lang. Paano mo masasalo pag di ka Nagpapanik ka agad eh. Asa na? Teka, kailangan Asan na? pa ng to. Kailangan ba ng toke? Kailangan pa naman okay. Kasi wala Tama kang ba? pambayad eh. O, isa pang pindot. Saan ba? Ayan na, 3, Ayan na. 2, Ayan na. Ayan na. 1, dalawang pindot. Ayan na. Ayan na. Oh. Ayan na. Oh, Joshua. Ay, bumagsak. Ayan na. Ay, isa. Nakaisa ka. Ayan na. Isa. Wala na. Ayan na. Ayan na. Ay, ano na? Ayan na. Joshua, sabi sa Dalawa. gawin. Nakadalawa. Tatlo.
Ay! Dalawa na lang yan. Ang hirap. Iyo, nakailan ka? Nakailan? Tatlo. Nakatatlo Nakaisa. naman. Tatlo. Sabi, 10 yung saluhin. Polling Sige na. state. Hindi, di ko alam na ganun. Ay, Ano ba? Next ba natin? Ito ba ulit o ito namang next natin? iba naman. Pakita mo yung iba. Polling stakes. Oh. Hindi, ring toss. Ring toss daw. Ring toss. toss. Ring toss. Oh. Oh, dito na tayo. Oh, dito na tayo. Kasi dito nag-practice si Joshua. Hindi natin siya dito pinaglaro. Sa ring toss, 2 shoots in any colored cone win consolation 10. prize. 1 shoot in the middle cone win major prize. Yeah. So, Middle walang cone. uuwing luhaan. Basta nakapag-shoot ka naman. Middle cone yung purple. Yan. Sige, Pero pag let's nakadalawang shoot ka sa any colored cone, may consolation prize ka pa rin. Siyempre, pipili mo yung major. Oo, sige. ang inang goal natin. Oh. Sa Ha? major tayo. Sige. Sige. Ako naman, patry ako. Layo. Sige pa. Malapit na. Malapit na akong mainis. Uy, muntik na yun. Niluwa! Bakit lumuluwa? Sige, sige. Bakit? Sige, ubusin nyo na. Uy, sayang. O, tigisan na lang to. Last one. Sige, ubusin nyo. Kaya yan, magpulot ka tayo. Sige, anak, itabi mo. Gano'n ba katagal? ito si Joshua kanina pa ito Anak, itabi mo. eh. Ako na. Oh! Uy, ang galing Ang mo galing naman. talaga! Ang galing mo naman. Napakaangas. Iba talaga. Iba. Ring toss, meron ka Okay, ng Titi. major prize. Pipili ka na dyan. Ano major prize ba dyan? Pili ka daw. Wala pa Yung pinakamalaki daw yung sinasabi eh. Ay, niluwa! Ah, ayos. Ay! Ay, may Ala ka, mag-a-assist. ano? Oh, sige, bumili Ang galing niya naman. Paano niya ginagawa yun? Ano kaya sa akin Yun dito? yung mga nag-a-assist sa atin from Carnival Party. Ano po ba yung ano dyan? Tanong mo kung ano yung major prize dyan. Tsaka yung consolation. Oh, ito yung major prize. Ayan yung major prize. Tapos ito po yung consolation. Consolation. Cute. Wow. Oy. O sige, mamaya, habang nahirapan kang pumili, baka masyado ka nag-i-enjoy, Tini. Naaliwan na masyado. masyado ka Oo tutuwa. nga, naaliw na nga ako masyado. Kasi ang saya naman dito. Ito pa lang yun hindi pa Oo. kompleto to na pinapakita sa atin ng Carnival Philippines. Pero bago po magkalimutan, may tanong kami sa inyo. Ano yan? Kayo naman mga kasambahay, kung may unlimited tokens or one-day only pass ka sa Carnival o arcade game, sino ang isasama mo at bakit? I-share nyo naman sa ating Facebook at YouTube Live ang sagot nyo dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya dapat... I-comment mo na! Oh, teka, makakapagod din pala to. Napagod ka? Hinihingal ako. Kakagal kakaitsa mo. Hindi naman ako Masyadong- tumakbo. Pero masyadong grabe pala. ano to eh. Nakakaano kasi nakaka-pressure si Joshua. Ang galing. So, Oo, naging na-shoot ka agad competitive eh. ako, di ba? Isang So, ano lang. kailangan may refill tayo agad dito para medyo energized tayo. Oo Kaya nga. tanungin natin si Ira. Ano ba yan? Yung ating munting Oo nga. kusinera. Ano ba yung ating breakfast today, Ira? Iyon, naiingit na naman ako. Wala na naman akong participation dyan. Pero syempre, dahil mahal ko kayo dito ako sa kusina, magpe-prepare tayo ng pagkain. Pero bago tayo magluto, mga kasangbahay, check po muna natin yung mga presyo po ng mga pangunahing bilihin po sa mga palengke dito po sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of March 10, 2026, ang bigas po, ang imported po, ang presyo po niyan, 37 to 70 pesos per kilogram. Ang local rice naman po ay 33 to 63 pesos per kilo. Sa atin pong mga karne, ang baboy per kilo po ay 210 to 450 pesos po. Ang beef naman, ang per kilo po niyan, 360 to 550 pesos. Ang whole chicken po, ang per kilo niya, whole chicken, 155 to 250 pesos. Sa atin naman po, mga isda, ang galunggong na local po, ay 240 to 320 pesos per kilogram. Ang tilapia, ang per kilo po niyan ay 140 to 170 pesos po. Ang bangus naman, 175 to 280 pesos per kilogram. Sa atin pong mga gulay, ito naman po, ang ampalaya. Ang per kilo po niyan ay 100 to 140 pesos. Ang kalabasa po ay 30 to 80 pesos. Ang sitaw, 90 to 170 pesos per kilogram. Ang talong, nako, medyo tumaas na siya ngayon. 60 pesos hanggang 90 pesos po per kilo. Ang kamatis, 25 pesos to 90 pesos per kilogram. Ang repolyo po, 35 to 100 pesos per kilo. Ang carrots po,
90 to 180 pesos per kilogram. Ang sayote nananatiling mababa pa rin, kaya sayo pa rin te. 35 to 70 pesos per kilo. Ang bell pepper po ay 130 to 310 pesos per kilogram. Ang cauliflower po ay 70 to 150 pesos per kilo. At ang lettuce ay 50 to 250 pesos po yan kada kilo. Sa atin pong mga spices naman, ang bawang, ayun, ginto pa rin siya, 120 to 400 pesos per kilo. Ang pulang sibuyas, 60 hanggang 140 pesos po yan kada kilo. Ang puting sibuyas, 50 to 140 pesos. Ang sili po, 100 to 200 pesos per kilo at ang luya ay 100 hanggang 250 pesos po yan. At ang ibang pa natin pong mga commodities like sugar po na refined, 75 to 90 pesos po ang kada kilo niyan. Ang washed sugar ay 62 to 85 pesos. Ang brown sugar po ay 60 to 88 pesos per kilogram. Ang itlog po, 6 hanggang 13 pesos per piece. At ang mantika, 70 to 190 pesos per liter. At yan, medyo napagod tayo ng konti. Lunok-lunok lang tayo mga kasangbahay. Pero ito na nga. Siyempre, kasama niyo ulit ang inyong munting kusinera, no? Siyempre, hindi naman ako yung magluluto for today, mga bi. Outfit na outfit tayo, di ba? Pero meron tayong ano ngayon, meron pa rin tayong bonggang recipe para sa inyo this morning na ituturo sa atin ng owner ng Lanay Restaurant by Little Sushi Bar. Nakapunta na ako dito. Kung natatandaan nyo, ang ating chef for today, walang iba kundi si Chef Joel Tondo! Hello po. Hi, Chef! Good morning po. Ayan, Chef, kumusta po? Okay lang po. Ayan. Grabe, alam niyo ba mga kasangbahay, alauna pa lang ng madaling araw ay bumiyahe na si Chef papunta dito. Kasi, Chef, di ba ang inyo pong restaurant ay medyo Malayo. far away. Nasugbu. Nasugbu, Batangas. Nung nakarating kami doon, ay grabe naman din ang ang biyahe, masarap din magbiyahe, tapos masarap din naman ang mga pagkain na kinain namin doon sa restaurant ni Chef. But ito na nga, Chef, kayo naman ang bumisita sa atin dito sa studio. Ganda. Ako'y napabisita na sa inyo. Maraming salamat po. Pero ano po ba, Chef, ang atin pong dish for today? Yaki ramen po ang aking lulutuin. Apa. Japanese pa rin. Okay po. Sige po, Chef. Ano po ba mga ingredients natin for the yaki ramen? Meron po tayong ramen noodles, Okay. pork loin, onion, snow peas, carrots, bago pecha at saka bell pepper. Ayun. Tsaka ito po, Chef. Soup stock, Okay, soup. sesame oil at saka oyster sauce. Okay po. Chef, ito, anong klase pong noodles po ito? Ramen noodles Ramen po. noodles. Pero paano pag wala po silang ramen noodles? Pwede ba yung yung ginagamit sa mami? Udon, pwede. Yung mami, pwede rin po. Po. Ayun. So, ayun mga kasangbahay, pwede naman kayo ng mga alternatives. Sige po. Alternative. Chef, ano po bang first step natin for the yaki ramen? Ngayon, ang... Siyempre, buksan muna natin yung ating kalan. Kailangan i-heat up muna natin yung ating pan or pot, kung ano man yung gagamitin natin. Yan. Chef, di ba po, kami nakapunta po sa inyong restaurant noon. Kumusta po, may mga changes po ba kayo ngayon sa restaurant po ninyo? sa catering po, Mhm. medyo ayun ang pinupush ko ngayon. Po. Nung nagpunta ba kami, Chef, di pa kayo nagki-cater noon? Medyo nag-cater, pero siya ang pinalakas. Ngayon. Okay po. Kasi si Chef, alam niyo ba mga kasangbahay, talagang pagka kunwari, bibisita kayo sa Nasugbu, Batangas, may mga beach po, di ba? Meron po, malapit po. Kino-contact sila. Tapos doon nagpapa-order. Sige po, Chef, ano po bang... Lagyan ko ng sesame oil, Okay, sesame oil. lagyan natin ng pork loin. Okay. Bakit sesame oil po yung ginamit natin, Chef? Para yung aroma niya, saka Okay. yung lasa niya. Meron na kagad mag-incorporate na flavor. Ayan. Chef, ang pork loin, ano niya? Parang cooking time ba niyan? Parang Mabilis lang siya. mabilis lang. Mabilisan lang po yun. So hindi pwede po na ma-overcook siya, gano'n? Titigas ba yan, Chef? Hindi naman po. Okay. So wala pong seasoning, Chef? Ano lang?
plain lang siya na Opo, pork plain. lang po. Okay. Tapos habang sinusutay, Gano'n na po katagal ito na recipe nyo to, Chef? Ang matagal na po yaki ito. ramen. Mhm. Ito po ba, na-develop nyo po ba to by yourself, Chef? Or, Dinevelop ko lang siya. oh, Kasi nakita ko sa kanila may yaki udon. Apo. Ikaw hindi ko subukan ng yaki ramen. Saan po ba galing yung yaki ramen? Sa Japanese din po. Na, yung word, ano po ba yung yaki na may... Yaki ramen ay noodles po siya. Yung mga, ang luto niyang pasite, Po. Yeah, parang yakisoba, gano'n. Yakisoba, Yaki yaki udon. ramen naman to. Okay. Pero Chef, pakwento naman, paano ba yung naging journey mo sa pagluluto? Paano po kayo naging kusinero, ganun? Tapos paano kayo nauwi sa pagbe-business po? Pag-restaurant? taga Marikina talaga ako. Apo. Napangasawa ko lang ay taga Nasugbu. Doon po ako nagtayo ng tapsihan. Ang alam po ako, unang may tapsihan doon eh. Apo. 2012. Ako. Sa school ng malapit sa amin, school Apo. sa Batangas. Malakas yun, no, Chef? Malakas po dahil ako lang ang nag-iisang ron eh, tapsihan. Apo. Unang-una. Sunod natin yung carrots. Yun. Gulay, mga kasambahay. So, anong year yun, Chef, yung kayo po ay nagtayo ng tapsihan? Year 2012. Tagal na rin pala, Chef, no? Tapos, nag-ipon ako ng mga gamit pang pang Japanese, kasi gusto ko mag-Japanese food. Ay nang wala sa Nasugbu, Japanese food. Opo. Kaya, Chef, naalala ko nun parang binanggit mo sa akin na kayo ang may unang mga ganong pagkain sa Nasugbu, Apo, no? kami. Okay. Kami unang, Opo. pagkain. Ayan. So, ano na po yun, Chef? Oyster sauce. Oyster sauce. So, nilagay na ni Chef kanina pagkatapos ng pork loin, sibuyas, tapos naglagay siya ng carrots, bell pepper, at yung cabbage. Tapos Nilagyan ko siya ng... konting soup stock. Soup stock. Ayun. After oyster sauce, soup stock lang. Ayan. Ano pong Chicken stock. Okay, chicken stock lang. Dali lang pala, no, Chef, no? Dali lang po siya. Oh. Tapos ngayon, susunod ko na ang ramen. Wow. Ramen noodle. Hala! Yun na lang po yun. siya. Tapos lalagyan sa ulit siya ng oyster. Pang Okay. Wow! Oh, wow. Ganyan lang po siya. So, Chef, hindi po ito yung yung parang very soupy na ramen. Yung maraming sabaw. Hindi po. Sa ganon? Sisisling po natin siya eh. Ay, okay. Plate. Oh. Oo. Yan. So, Chef, iba pala yung nakain ko sa restaurant mo, no? Ramen noodles po yun. Yung may sabaw siya. Okay. So, ayan, na-surprise tayo mga kasangbahay. Ito Yan. pala yan. Bago pala ito. Bago po siya. Bago itong matitikman natin. Ngayon po, ilalagay na natin siya sa sizzling plate. Opo. Lalagay natin siya. Ayan. So, ilalagay na ni Chef Sesame sa oil. sizzling Painitin ko lang siya. Galing. Para medyo may dating, Opo. hindi yung nasa plate lang siya. Ganyan. Oo nga. Para masarap din siyang kainin. Kasi lalagyan. Idea mo lang to lahat. Parang wala kang inspiration ito na galing sa Japan. Ganun. Wala. Okay. Kasi nakikita ko yung mga sizzling plate. No? Opo. Ayan. Parang, Gulat ako. Pero mga kasangbahay, habang niluluto po natin to, no, sana nga, yun nga, nasusundan niyo po yung recipe at nakakakuha kayo ng mga tips kay Chef. Pero mamaya po, susunod na po yung ating usapang pangkalusugan. Mabilis lang po to, kaya stay tuned lang kayo dyan. Ako, papanoorin ko muna si okay Chef. na po. Lalagay natin sa plate. Sizzling plate. Nagbabalik ang Good Morning, Kuya! At ito na, time check muna mga kasambahay. Ngayon ay 7:06 na ng umaga. Alam nyo ba mga kasambahay na 50% to 80% ng mga bagong nanay ay nakakaranas ng tinatawag na baby blues pagkapanganak. At isa sa bawat 10 nanay sa mga developing countries tulad na lang ng ating bansang Pilipinas ay nakararanas din po ng postpartum depression. Ayon naman yan sa World Health Organization.
Pero paano nga ba natin malalaman kung baby blues lang ito o postpartum depression na ang pinagdadaanan ng isang mommy? Tara, pag-usapan natin ang hidden battle na ito ng mga mommy. Kasama si Dr. Cheryl Santiago Alabado, ang ating pong OBGYN specialist. Yes. Good morning. Hi! Good morning! Good morning, Kuya. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Intro ni Timmy. Pero briefly, Doc, ano nga po ba yung pagkakaiba ng baby blues sa postpartum depression? Okay, tama yung sinabi niya no, na ang postpartum blues is very common. Totoo yan, 70-80% ng mga bagong panganak can experience that. And that's because, syempre, pag nanganak ka, yung emotions iba. Hormones mo nagpa-fluctuate, tapos andun yung sleep deprivation kasi mag-aalaga ka ng baby. At the same time, yung pressure because you have to adjust to motherhood. Now, ang baby blues, usually, nagsa-start yan 2 to 3 days after manganak. And ang problema, parang napapansin, bigla na lang umiiyak. Yung may crying spells, parang very overwhelmed, o kaya parang nagkakaroon ng hirap sa pag-sleep, o kaya din, hirap kumain. Now, ang postpartum blues, ang maganda naman dyan, ang bilis ng onset, pero usually, 2 weeks lang po yan. It resolves by itself, pero mas maganda at mas mabilis ang resolution kung merong support group yung nanay. Whereas, ang postpartum depression, it's actually a medical diagnosis already, isa tong seryosong kondisyon. It persists beyond 2 weeks. At ang sintomas nito, of course, mas extreme or mas intense compared sa usual baby blues. Napaka-importante pala ng time dito. Binabantayan pala Time talaga sensitive natin siya, Dok. Usually, Pero ano po yung usually, ang mahalaga dyan yung kapareha. Kasi si partner ang nakaka-feel, nakakakita, nakaka-observe ng mga pagbabago. Kunwari, nung bago manganak, very masayahin, very very excited, very optimistic. Tapos biglang after manganak, ano nangyari dito? Parang laging malungkot, laging umiiyak, withdrawn. Minsan parang ayaw hawakan si baby. Parang gano'n. So parang bagong panganak siya, they have to be bonding. Na bakit? At ayaw niya mag-breastfeed. O kaya mismong yung nanay, ayaw niya mag-ayos sa sarili niya. Something like that. Pero Dok, ano ba talaga yung mga senyales ng meron ka ng baby blues? Ayan. Baby blues muna tayo, Dok. Okay, so para maliwanag, yun nga, baby blues, bigla na lang out of the blue, iiyak. Tapos biglang magbabago na naman ang mood, okay naman na siya. Tapos yung sa food, yan, nakikita rin na sometimes may mga craving, sometimes walang gana kumain. And then, pagtulog, di ba, dapat nga puyat ka. You ought to be parang looking forward na makatulog sila. Minsan hirap din matulog. And minsan masungit. So, minsan parang ang hirap timplahin nung pakiramdam noong nagkakaroon ng baby blues. Pero kung i-compare ko ngayon siya sa postpartum depression, kunwari, yung walang gana kumain, pagdating ng postpartum depression, hindi kumakain. Yung baby blues, nahihirapan matulog. Yung postpartum depression, hindi na talaga natutulog. And what's worse, sa postpartum depression, ang pinaka nakakatakot, meron na siyang feeling na gusto niyang saktan yung sarili niya. Meron na siyang feeling na gusto niyang saktan yung baby. Opo. Pero sometimes, yung mga clues, hindi ganun ka-extreme. Magsisimula yan sa parang very anxious na laging kinakamusta si baby kahit kasama naman. Parang very anxious siya, parang exaggerated, kumbaga. Kasi yung baby blues talaga, kagaya yung sinabi ko, parang common naman talaga yan. Dami, karamihan. Majority of our patients na kakapanganak would experience that. And more of because they are overwhelmed because of the new responsibility. Parang ganon. Parang andun naman lagi yung fear, andun naman lagi yung excitement, yung takot. But in depression, iba talaga. Mas prolonged, mas intense, mas exaggerated talaga. And you would really notice. Question lang, Dok. Di ba sabi niyo po kanina, kapag postpartum depression, ayaw kumain. Pwede rin ba, Dok, nakabaliktaran? Gusto naman kain lang ng kain? Or talagang yun yung isang sign, hindi talaga siya kakain? That's a good question, but extreme cases, sige, parang nagbi-binge eating. Tapos biglang may mga bouts na talagang hindi kumakain. Kasi in postpartum depression, they're too depressed to eat.
Although tama yung sinabi mo, because there are some women, or kahit ako, pag malungkot ako, ang tendency ko, kumain. Pero ito yung pag kumain, yung sobrang dami, tapos isusukan niya. O kaya i-withdraw niya. Parang ganon. Hindi, kumbaga, isa sa nagsasuffer actually from these conditions, yung nutrition, yung health talaga nung woman. Because this is the time that they are ought to be recovering sa panganganak. So, kailangan nila, di ba, yung masustansyang pagkain, kailangan nilang supplementation. But here, aberrant yung pag-take nila ng food. So, hindi natin na-ensure na nasusustain natin yung kailangan nilang nutrition sa period na to ng kanilang recovery. But going back dun sa kanina binanggit nyo po, no, yung sa hormones nga, nagpa-fluctuate po, ganon. Tapos yung excitement, yung fear, yun po, yung mga kaba po, na nararamdaman po ng isang nanay kapag po manganganak na siya. Pero ano po ba, Doc, yung may mga specific reasons po ba talaga na nagkukos po ng baby blues muna po and then yung postpartum depression? Okay, yung sa baby blues, mostly, number one dyan ay yung biglang pagbagsak ng estrogen and progesterone after manganak. So dahil bigla silang nag-dip, nag-fluctuate, naiiba talaga yung timpla, naiiba yung mood. And then, yung postpartum depression naman, nagsisimula yan doon. But, siguro dahil nga wala siyang matibay na support group, siya lang ang nag-aalaga sa sarili niya, walang tumitingin sa kanya, kaya lalong humahaba. So, ang pinakamahalagang factor talaga dyan, yung kasamahan noong nanganak. Kasi bukod sa napapansin mo na iba na yung mga kinikilos, naramdaman, iba kasi yung nadudulot nating support sa kanila. Kasi kunwari may baby blues, simpleng baby blues lang, pero walang tumutulong sa kanya, siya yung puyat, siya yung hindi natutulog, hindi siya nakakaligo, hindi siya nakakain ng maayos, mas lalong lumalala yun or mas lalong yung mga symptoms niya tumitindi. Imagine na lang kung ganun din sa mga tao na talagang totally walang naramdaman na support from their family, from their partners, humahaba yung, kumbaga, yung kalbaryo nila, leading to the depression. And we have identified some women na mas prone dun sa actual depression. Sino yung mga yon? Sila yung mas binabantayan namin. Mas at risk. Yung mga women na nagkaroon ng hindi magandang experience during the delivery, siguro masalimuot, high risk yung pregnancy nila, may mga complications that they had to stay sa hospital or the baby had to stay sa hospital for treatment. So, mga women na sa mga previous babies nila also had prolonged yung ganon, yung mga nagkaroon din silang matinding depression previously. Yan. O kaya may pinagdaraanan sa family na stressful situation, death in the family, o kaya yung mga financial struggles. Ito yung mga components na actually nakaka-aggravate sa situation and would put a woman at risk na mag-develop later on ng postpartum depression. Kasi again, ang postpartum blues is something na very common talaga. Hindi siya medical condition. Ito ay temporary lang. And again, this is brought about by yung change bigla sa hormones and yung biglang, eto na si baby. Iba kasi nung nasa matras siya, ang dami mong plano. Pero pag lumabas pala, nakita mo na, bukod sa overwhelmed ka dun sa love mo for the baby, overwhelmed ka rin kasi kung first time mom ka lalo, paano ko ba to aalagaan? Laging tinitin, humihinga ba? Paano ko ba change yung damit niya? Paano ko ba isusustain yung nutrition niya? Pero again, it becomes a condition, no? Because of the risk factors na nabanggit ko, o kaya simply because walang tumulong sa kanya during this period of adjustment. Dapat talaga observant din yung mga kasama ng nanay. Pero Dok, paano po ba dinadiagnose itong postpartum depression or even yung baby blues? Okay. So, again, based on the symptoms, definitely. Kasi 'di ba, karamihan naman sa mga nanay nakita nyo, sustained naman yung pagiging jolly nila, pagiging happy nila, lalo na nakalabas na si baby eh. They're excited. So, yung ganun nga, na parang, huy, may iyak-iyak to, bakit ganun? Biglang saya-saya natin kanina, tapos lumuluha ka na naman. Yung mga ganyang simple. Pero, kapag postpartum depression, kung lumampas na nga yung symptoms sa 2 weeks or feeling mo mas extreme, mas severe, hindi na naliligo, hindi na kumakain, ayaw niya hawakan si baby, ito, hindi, ikaw ang makaka-recognize bilang kapamilya po kayo ang makaka-recognize, but maganda po ang
ang kasama natin yan ay dalhin natin sa specialist. So usually kailangan po talaga yan ng assessment. Pwede initially sa doktor, sa aming mga OB, meron kaming parang checklist. Merong questionnaire kasi kami doon. And then, syempre based dun sa score, magigauge natin na, iba na to. And then, we refer dun talaga sa specialist para sa kanila. Kasi, ang postpartum depression, kagaya ng sabi ko, it is a medical condition. And hindi lang enough yung counseling, the support that we give, yung pamamaraan na alam natin, but kadalasan, merong mga gamot na silang kailangang inumin para makombat yung pinagdaraanan nila. Doc, before we head on to the next question, naalala ko lang kasi meron akong napanood at saka parang common siya siguro sa mga provinces. Yung tinatawag na parang nabibinat daw yung mga bagong panganak po. Tapos dahil parang pagkapanganak, yun nga, naiiba. Parang feeling ko ito yun, Doc, yung baby blues. Tapos ina-attribute nila na nabinat lang, tapos dinadala nila sa yung nagtatawas, ganun, albularyo. Ano pong masasabi niyo sa ganun, Doc? Well, talaga sa mga provinces, that's very common, no? But the thing is, akala nga niya, simple lang na napagod, nabinat, nahanginan, minsan ganun, di ba? And sige, sa akin na, iba-iba po tayo ng paniniwala. Kung feeling nila makakatulong yun, yes. But kung ang sintomas, yung feeling of sadness, extreme fear, yung mga ganon, nagpe-persist, siguro, it's high time na tumingin din tayo ng ibang options to help. Pero alam niyo, may practical tips ako kasi. Ayan. Paano ba kasi babawasan? No, kahit yung postpartum blues lang. Nako, mga mister o yung mga kasama sa bahay, tulungan nyo sila. Help with the laundry, help with doing the grocery. Mag-take turns kayo sa pag-aalaga kay baby. Breaking, kumbaga. Kasi kailangan din enough sleep. Ang mga kalungkutan na yan, yung pagod, dala ng mga emotional fluctuation, lalala talaga with kung kulang sa enough rest yung ating nanay. So, kailangan supportahan natin siya, hindi lang in pagsasalita, but sa gawa actually. Parang dito rin lumalabas, Doc, na dapat you have to choose the right partner. Tama. Parang, Yan lang yung kapamilya na may choice kang pumili. Dapat pipili ka. Kasi yung iba, di ba, blood na yan eh. Yung magiging asawa mo, ikaw ang pipili dyan. Ikaw ang Choice mo pumili yan. dyan. Tama. Oo. Pero Doc, before po tayo magpaalam, no, baka po meron pa kayong mensahe po sa mga kababaihan ngayon po sa ating mga nanay at dun sa mga soon-to-be mommies. Yan, lalo na ngayon, Women's Month, ngayong March. Kaya alam nyo, mahal natin ang pamilya, mahal natin ang lahat ng mga nakapaligid sa atin, pero dapat mahal din po natin ang ating sarili. Ayun, maraming salamat po, Thank you. Dr. Cheryl Santiago Alevado, sa pagbabahagi po ng napakahalagang kaalaman tungkol sa baby blues at postpartum depression. Kaya mga kasambahaya, let's do our best na maalagaan natin hindi lang po ang ating sarili, kundi po yung ating mga kasamang mommies at magkaroon po tayo ng stable mind and body. Kasi dapat healthy po tayo. At syempre, ito, yung mga kasama natin, masasaya to palagi. Kasi, tinan mo, may mga hawak na, mga ring, si Ian at saka si Joshua. Larong-laro na sila. Ingit na kami eh. Sige, mamaya later dito naman tayo. Pero once again, thank you so much po, Doc Cheryl, for sharing your knowledge with us po. Ito, todo enjoy na nga kami. Speaking of, no, todo enjoy na kami dito ni Broski Joshua. At syempre, kapag active tayo, pati yung tiyan namin ay naghahanap syempre ng pagkain. Kaya habang niluluto pa ang breakfast natin, may ipapakita muna kami ni Broski na pwede niyong puntahan para mag-food trip. Yes, gusto kitang i-treat eh. Para sa mga steak lovers na naghahanap ng premium quality na hindi masakit sa bulsa. Nako, this next feature is for you. From juicy cuts to that perfectly grilled finish, pag-uusapan natin ang brand na nagbibigay ng world-class steak experience located in the heart of Manila. Let's get to know California Steaks. Let's watch this. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambay. Ito, nabalita ako at si Ian. Medyo malaki yung appetite niya talaga eh. Gusto ko i-treat kasi si Ian. Something na special. Sakto yan, broski, kasi I've been craving steak Yan. Gusto ko At mag-steak. saka pag na-try natin, pwede nating iyain din sila Oo. dito sa
California Steaks. Ngayong araw try natin ang iba't ibang steak offerings nila dito sa California Steak para kainin ng big up. Yan. Bagay na bagay yan. Oh, kaya ano? Mga kasambahay natin. Kaya tara, tingnan natin. Let's go! So this California Steaks is my baby. It's my restaurant. So this is the first branch here in the Philippines. So this is American casual steakhouse, like a happy steak place. Professionally, I'm a doctor, but we really want to divest. So we considered putting up a restaurant, and when I see family, I see celebration, happy, good times for our family. Parang every time na celebratory mood, like pa-steak ka naman. So sabi namin, wow, happy and steaks. Parang I really want to combine both of these things, and nagbuo yung California Steaks. So ito yung in-order ko, broski, kasi may strawberry, tapos may kalamansi, Para sa'yo talaga tapos yan. may herbs pa. May mint, di ba? Feeling ko sa mga ganitong klaseng coolers talaga. Perfect sa mga, kunyari, nag-init sa labas. No? Kasi magsasummer na. Refreshing drink, di ba? Tapos nandito meron tayong Onion rings. Sa mga mahilig sa onion rings yan, meron sila dito. And yung ating kitang bigatin talaga, iyan. Oo, ayun yung natin, nachos nila. Pero tinatawag siyang Cali Nacho Grande. Cali Nacho Grande. Cali Nacho Kita niyo Grande. ba? Napakalaki. Very colorful, di ba? At saka ina-expect mo kasi tinan nyo, pag kung nakikita nyo siya, sobrang chunky niya, no? So ina-expect mo baka mamaya parang puro yung breading or something, no? Pero kapag when you bite into it, lasa-lasa mo naman yung niya, yung laman niya na onion. So our Cali Boodles are really great for sharing. These are designed talaga for groups and friends. They're designed for 4 to 6 person, and it has the best sellers. It has our best sellers. It has first our Cali style boodle, which is our original boodle. It has the 4 best sellers: the chicken, the fish, the slow roast, and our sunset glazed belly. And our premium boodle, which has the steak salpicao and the salmon. And our biggest boodle, it's a great tasting silog boodle, up to 6 packs. So it's a very good set for families and friends. And eto na. Yeah! Main event ngayong araw. Nandito na ang ating Cali style boodle, ang palm grill, at syempre pinagmamalaki natin, Phil Ang. Broski, try mo tong slow roast. Ang ang soft lang nung texture. Very, Madaling i-bite. Ito yung ito yung LA steak. LA steak. Salpicao. Okay. Tikman natin yan. With the garlic overload. Kanin pa lang talagang ulam na. Oo, parang diba? hindi mo na daw kailangan ng Oo, ulam hindi mo na pag natikman mo yung kailangan. garlic rice. Sarap din nung pork belly. Ian. Nakalimutan ko ng pangalan ko. Tikman mo to. Mahilig ka ba sa garlic? Oh, may ligo. Ako kasi, Sarap sabi ko naman. na may sa garlic. Kaya may yung salpicao din. Try mo to. Sige. Ay, pingi pa. Tira mo ako ha. Oo naman. Umulit itong salpicao. Isa ito sa gusto i-highlight din natin ngayon sa boodle natin, yung beef tapa natin na elevated beef tapa. Kasi mahilig din ako talaga sa tapa. So kuha tayo, try natin. I really wanted to stand out. Parang if you taste my steak, one bite and you'll know it. It's California steaks. The quality, iba yung on how we made it. Everything is uniquely prepared. Very big kami sa portions. So, kasi we targeted really the big groups and family. So, a lot of steakhouse, marami, ayaw nating pasukan. Kasi alam natin kagad, mahal. Pero paano if every day, I just want a good steak. Just want to celebrate little things. So, parang walang nagko-coincide na place na that serves good steak like that. We wanted to make the opposite of a typical steakhouse. Very inviting,
very approachable, and definitely not intimidating prices. So our most sulit is our rib eye. Why? It's 1,899. It's really a great tasting rib eye. You can share it with 2 to 3 packs. It's a USDA premium steak that has a signature California steak flavor. Parang you'll know talaga just by one bite. This is California steak. The highlight ng Prime Coast Rib Eye Steak. Kita mo naman iyan. Kaya kita dinala dito para dito. Yun nga, inaamoy ko pa lang parang Sabi ko sa'yo, nakakatakam akong na. bahala sa'yo. Itong Prime Coast Ribeye Steak natin ay with a choice of meron siyang steak rice, tapos meron kayong choice of sides and 2 dipping sauce. Feeling ko, sa sobrang... Need pa ba natin ng knife? Parang di sobrang na. tender niya, parang... Di na need ng Parang knife. hindi na yata kailangan ng Oo, eh. steak knife. Spoon and fork lang. Ganyan ka... Kita mo naman iyan. Oo nga eh. Baka ibato mo yung glasses mo ha. Easy ka na. Ito yung mga difference dips. kapag quality nga talaga yung steak cut na ginagamit. Ang daming flavors na naglalaro, no? Parang medyo may toppings na nagpa-crunchy sa kanya. Tapos, Ayun, sear. tsaka yung buttery finish. Nafe-feel mo yung buttery finish. Sarap. Ako gustong-gusto ko yung lasa kasi inisip ko kayo na kasi parang feeling ko yung yung seasoning na nilagay baka mamaya overpowering pero hindi. Lasang-lasa mo pa rin yung beef. Yung lasa ng beef. Kasi yun naman talaga gusto mo kapag kumain ka ng steak. Gusto mo malasahan pa rin yung beef. Kasi sa'yo naman yung quality ng beef. Kahit na meron tayong seasoning, meron flavor pa rin. Hindi siya overpowering. Kaya sobrang solid. Tsaka sobrang tender. Ang ganda ng pagkakaluto ng steak. Parang feeling ko, kaya ko ubusin isang order ng ganito. Come to California Steaks. Bring in your family, bring in your friends, enjoy good food and good vibes here at California Steaks. Sobrang nag-enjoy ako, broski. Sa lahat ng food, parang lahat talaga 10 over 10 para sa akin, broski. Sarap, di ba? Oo. At syempre, gusto ko rin naman ma-experience naman ng mga kasama natin. Sa Kaya- bahay. Oo, kaya ito, nag-take out tayo ng Cali Boodle Box. Yan. Yung mga boodle bundle natin kayo na Oo. pwede natin i-take out para naman matikman ng mga mahal natin sa buhay at matikman din nila yung offerings dito sa California Steaks. Kaya ano pa hinihintay nyo? Try California Steaks na. Let's go! Tara! di ba? Sarap. Gusto. Yummy. Kahit kinain ko na, parang natatakam pa rin ako no? Sarap. Steak. Oh, mga kasambahay, marami pa tayong good vibes na i-share sa inyo mamaya. Kaya, chill lang kayo dyan dahil magbabalik pa kami. Yes, mga kasangbahay, nagbabalik po ang Good Morning Kuya. At syempre kasama niyo pa rin ang inyong munting kasinera. That's right! At ito, kasama pa rin nga natin ngayon si Chef Joel Tondo. At ito na, dito, nabitin kayo kanina, no? Nandun na po sa sizzling plate yung ating yaki ramen. Ramen. Chef, ano na ba yung next step natin after that po? Lalagyan natin siya ng egg. Wow! Oh, ha? Tapos, Chef, ano po yung gagawin na po after po niyan? Yan, pwede na natin i-serve. Okay, serve na kagad. Alright. Wow. So, I guess, itong egg, mas lalo niyang mababind together yung sauce, plus, mas magiging creamy pa kasi yung yolk kasi is very creamy, di ba? So, pagkatapos yan, Chef, ano na po yan? Ready to serve na po. serve na po siya. Wow! Ganun lang kabilis ang ating yaki ramen. Oh, ha? Ayun, careful lang kasi it's a bit hot, no? Ayun, pero mga kasangbahay, meron kayong di nakikita. Oh, ayan, sige, pakita muna natin sa ating mga kasangbahay ang yaki ramen. Oh, sige po, tingnan po natin. Ayan! Chef, ito, magkano ang order po nito sa inyo kapag ganito karami po? Eh, ganito ay nasa 200 lang siya. Ah, wow ha, pero parang good
for ano na to, hanggang Mga 3. 3 tao, O, 2 to 3, no? opo. Pero syempre, kapag naman kasi kakain kayo, hindi lang naman yun ang o-orderin nyo. Meron pa kayong siyempre. Katulad nitong mga nasa harap natin. Chef, sige nga po, guide niyo po kami sa mga bit-bit niyo for Meron today. po tayong maki, Okay, so ano po yung mga... assorted Opo. maki. Ano po ba mga flavor? Merong nito, California, Chef? Okay. cheesy California, crazy maki, Wow. kanimingo, Wow, ang sarap. at ang tempura. Ayan, syempre tempura, mga kasangbahay. Meron siya dito at siyang cheesy tonkatsu. Wow. May cheese siya sa loob. Ah, talaga po. Chef, parang hindi ako nakatry nito nun. Hindi. Bago lang po yan sa... Matagal na. Matagal na. Hindi lang siguro natin na-order last time nung nagpunta kami sa inyo. So, syempre, ito yung nandun sa Ito po ang dulo ng, ito pa rin siya, Chef, no? Opo, Yung yan yaki pa rin, ramen. yaki ramen. So, Chef, sa ano po, sa mga kasangbahay na nanonood ngayon at natatakam na, sabi nila siguro, hala, gusto ko rin mag-order niyan. Saan po ba pwedeng umorder at Pwede. Po kayong kumontak sa akin, Lanay, by Little Shishibar, Barangay 3, Ramos Subdivision, Nasugbu, Batangas. Ayan po. Yan, so... Tapos nagkikater po kami ng appetizer hanggang main course. Okay, Chef. Hanggang ilan po yung number of people na pwede nyo pong ma-accommodate po sa catering po ninyo? 50 to 100 Okay. sa store ko. Ayan, kagaya Pero kung sa iba, pwede siyang dumanda pa. Pwede pa, no? Basta mag-email lang kayo, mga kasangbahay, or kumonta kayo sa Kumonta mga siya. social media accounts, pati dun sa kanilang phone number. Ayan, 0995-812-7105. At syempre, kung gusto niyo naman dumayo, mag-beach kayo, di ba? Malapit Ngayon, lang kami. Summer na rin naman. Pwede kayong mag-request kay Chef ng Pag ito, dumaan mga... kayo mga ng food, no? Nasugbu, pwede po. Ayan, si Chef sobrang accommodating nito, mga kasangbahay. Kaya pag nagpunta kayo, ayan, pag nadayo kayo ng Batangas, kontakin niyo si Chef Nasugbu, opo. Joel Tondo. Chef, baka meron po kayong greetings, meron kayong shoutout. Bati ko po ang papa ko, birthday ngayon. Kaso nasa heavy na siya. Ay, okay po. Tapos sa kapatid ko si Joy, magpagaling. Tsaka sa mama ko, shout out. Tsaka batiin ko na rin ng Chef Tag Philippines of the Philippines. Chef Yun. Tag of the Philippines by Chef Vicente Libay. Yun. Maraming salamat Tsaka po. maraming salamat. Chef Joel Tondo. Kasi nabisita niyo po kami dito. Alam kong napakalayo po ng pinanggalingan niyo pa, pero dinayo niyo po ang aming tahanan. Maraming salamat po. Balik po kayo, Chef, ha? Sana makabalik pa ulit. Opo. Sana ipag-prepare niyo pa kami yung mga, nung nakaraan, meron silang prepare. May mga pizza pa, may crispy pata, kumpleto sa kanila mga kasangbahay. Kaya yun po, visit lang po kayo sa kanila, sa kanilang restaurant at contact kayo kung gusto niyo mag-order online or delivery. At syempre, shoutout na rin po sa Culinary Arts, Chef Tag Philippines Incorporated. Mga kasangbahay, sana po nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. At syempre, kagaya po ng lagi kong paalala, don't forget to cook with love. Sabay tayo, Chef, and cook it Right. That's right. Puntahan naman natin ang iba pa nating mga kasama. Yay! Excited na kami kumain. May nakita kaming paborito namin dyan, Chef. Thank you po. Pero breakfast time is a good time talaga. Kaya ngayon, it's also time for something good. I-share ko lang sa inyo mga kasambahay yung kwento nitong isang sari-sari store owner mula sa Bustos, Bulacan na nag-viral. Napadaan kasi sa tindahan niya ang isang senior citizen na nag-aalok ng chicharon at nakikiusap na bilhin na yung natitirang 8 piraso ng tinda niya para makauwi na siya. Pumayag naman yung may-ari, pero pagkatapos niyang bilhin yung chicharon, umamin yung matanda na gutom na siya. Nagkataon naman na hindi pa nakakapagluto ng ulam yung may-ari, kaya naghain na lang muna siya ng pansit canton at tubig. Habang kumakain, nalaman niya na galing pa sa Santa Maria, Bulacan ang matanda. Kaya naman, kahit nakabisikleta, pagod talaga siya dahil sa layo ng pinuntahan niya. Kaya naman, saludo po ang Good Morning Kuya sa ginawang kabutihan at pagsama sa hapagkainan ng sari-sari store owner sa matanda na talagang masasabi nating something good. Nakakatuwa naman yung kwento na to. Ano kaya masasabi ng mga kasama ko na dito sa kwento na i-share natin ngayon? Ayan, busy pala. Ayan, tuloy! Busy na. Oo, ano bang ginagawa natin dito, Joshua?
nakikita ko to sa ano eh, dun sa mga... Oo. Pero babalikan natin yan mamaya yung mga ginagawa ninyo at titignan natin sino ba ang hindi pasmado dito. Kaya mga kasambahay ha, huwag kayong aalis, magbabalik kami. At dahil hindi tayo magbabalik, maglaro na tayo. Ayun, tapos na. Tapos na. Ano ba to? Sige nga, try nga natin yan. Kay Ian pala kasi dapat. Oo, Magbabalik. si Ian pala. Kaya ba ba natin for today's Magbabalik video? kay Ian. Guys, I'm Ian. here. Iyan, kaya I'm pa ba here, dyan? Can you Sige, hear balik me? mo kay Ian. Ayun na nga guys, kasi update ko kayo sa oras. Ang oras natin na ngayong umaga ay 7:39 na para... Ayun na nga, 7:39 a.m. na. At para ituloy natin yung mga games natin dito, kung makikita nyo kanina, medyo naglaro-laro kami ni Bruce. At ito nga mga kasangbahay, kung sino ang mananalo ay makakakuha ng premyo sa ating prize booth. At ito na nga, puntahan natin naman yung kaninang nag-intro kanina, no, yung may Buzzwire game. Itatry nyo ba guys? Nandiyan kayo sa may Buzzwire game, tama ba? Ito O na sige, nga. go ahead. Totoo na to, Ian. Palipat Sige, ko go kasi. ahead. Medyo mahirap dyan. Oo nga eh. Bakit ba ako kasi napunta dito? Kaya mo yan. Hindi ko akalain na dito ako matatapat. Sige. Okay, ready? Isa pa lang, nanginginig na siya. Parang hindi gumagana yung sa akin. Sige, pasok muna natin. Hindi gumagana itong isa. Baka tapos na yung program, hindi pa rin ako nakakalagpas. Wala na. Ay, ikaw Pasmado talaga. Kasi hindi Hindi Ito. gumagana eh. O, sige nga. Dito ka na lang, dito ka na lang. Sige, parang dyan ako. Mas malaki kasi ito eh. Ano bang technique dito, ha? Sige, pasok muna natin. Ako kaya. Ano ba yan? Nanginginig na siya agad. Ako isang kamay lang akong basic ako dito. Hirap. Hindi mo nakakalagpas. Okay na. Ay! Kaya mo yan. Nanginginig. Huwag kang, Kaya ko to kapag wala ka dyan. huwag kang kabahan. Pwede kayang hawakan to dito. Para mas malapit, mas may control. Ganun Ang kasi galing, sa, ang galing. sa ano eh, sa kutsilyo. Mas may control pag mas Ayun na. malapit sa ano. Ayan na. Ang hirap! Babalik ba to dapat dun sa ano? Sige, tuloy natin. Ganun naman ang buhay, di ba? Hindi dapat pa stop sa mga nangyayaring... Uy! Tsaka-man. Okay. Nakuha ko na. Okay, rest muna tayo for a bit. Siguro ikaw gumawa niyan. Binabangga mo pa ako. Sorry. Sorry. Galing mo ah. Nasa... Ay, huwag kayong ganyan. Ngiti ka nga sa camera. Ah! Parang ako naging si Joker. May talent ka dyan ah. Ayun ang mahirap yung paliko. Ay, huwag kayo magulo kasi. Yun oh. Napakahusay nitong batang to. Maliit pa yung kay Pili, ha? Bawal tumawa. Ay, nanginginig na yung kamay ko. Magaling talaga to. Gusto ko na siyang maggitna kasi gusto ko na magpahinga. Ay, sige, pagdating sa gitna, pahinga ka muna. Yan, pahinga ka muna dyan. Checkpoint yan, checkpoint. Oh, yan. Yan, pahinga na, pahinga. Hinga. May house and lot ba pag nanalo nito? Palaban. Si Tini pala masarap kasama sa mga ganito, talagang competitive eh. Oh. Tignan mo, hindi tumatawa yan. Kamay ko. Alam mo si Joshua? Hindi, Ay, naku, competitive yan. Dapat pala nakagitna Oh, ka na dito. tignan mo, oh. Ayoko na. Ganito lang naman. Ingay naman ito. Gobe, kaya mo yan. Ang galing naman ni Tini. Galingan mo. Pwede pala hawakan dito. Galingan Akala mo. ko dito lang. Masasayang lahat ng pinaghirapan natin. Sige nga, try nga Ilang natin taon na ulit. pagsasanay. Umaalog, Joshua. Hindi ako Madali yun. pala, pagka dito hinawakan. Ay, joke. Gusto mo tulungan kita? Gusto mo tulungan kita? Sa handle lang pala yung
yung hawak, B. Pero okay Ulit lang. Ulit ka daw dito. Wala na. Hirap talaga. Nagalaw na. Hindi tulong pala siya pwede. Okay lang, Okay practice lang. lang naman yan. Pero ngayon mamaya Hey! Sorry na nga eh. Nagsasalita. Tinanggal ko na nga eh. Hey! At ito na mga kasambahay, sana nag-enjoy rin kayo. Ako, hindi ako masyado nag-enjoy kasi nanginginig yung kamay ko eh. Pero masaya naman siya. Masaya talaga siya. Lalo kung ganun ka-stable yung kamay mo katulad ni Teeny Bells. Pero kung gusto niyo po itong i-try, may fun package po ang Carnival Party PH for 18,500 pesos, 4 games, at 120 prizes na po ang kasama na unlimited play for 3 hours. Kaya, Teeny Bells, Level up naman tayo sa Carnival Experience Package for 30,500 pesos. May 6 na games na at stuffed toys na unlimited play for 3 hours din. Plus, may kasama pang prize booth. Katulad na pinakita namin kanina. Hawak ni Ian yung prize nyo. Tama. Tapos makikita nyo rin sa inyong mga screens yung iba't ibang Carnival Party packages na ino-offer ng Carnival Party Philippines. Oh, yung package na yan, may 30 stuffed toys at 150 pieces of prizes. May isang attendant pa na mag-a-assist sa inyo. Pero kung gusto nyo naman ay may printed photo or event logo sa booth, mag-a-add lang kayo ng 6,000 pesos at sold na sold ka na. Pwede. O, puntahan din si Ian doon. Ian, ano pa bang idadagdag mo? Chinek ko yung isa sa mga prizes sa kanilang prize booth kanina. Pero yun nga, for more information and to avail the packages, pwede nyo pong kontakin ang Carnival Party PH sa kanilang Facebook at Instagram na at Carnival Party PH at sa carnivalpartyph@gmail.com. O kaya naman, mag-message o tumawag kay Sir Alex Noveno sa 0991-0080575. Ito na nga! Uy! Thank you so much to. Okay, Premyo ito na ba ako. yun? Yeah! Again, maraming salamat Carnival PH for the experience and we hope you bring and have more fun sa inyong next event kasi tayo dito nag-enjoy na tayo. Yeah! Sana ma-share natin ito sa iba pa. yan, matatry ko na rin yung ibang mga games dito. Pero Yeah. para naman sa mga kasangbahay po natin at mga wishers na nag-aabang sa ating Wish Boss, calling all fans and supporters of Maki and Angela Ken. Abangan po ang special edition ng Wish Boss Roadshow na darating po sa darating po na Biyernes, March 13, 2026. Nagaganapin po yan sa Eton Centris Activity Center. Mag-uumpisa po ang saya ng 6 p.m. kasama si Angela Ken. At pagdating naman po ng 7 p.m., si Maki naman po ang manghaharana sa atin. Kaya, kita-kits at see you there, wishers! That's right. Dahil dyan, simulan na. Before. Ngayon tayo makikilaro. Makikilaro na tayo. Game, ito. Makikilaro. Ito yung challenge, bawat isa, tatry yan ha. Sige, O, sige. go, una kay Ian. Game. Ano ba? Ito ba o yung 10-second door game? 10 seconds. O, 10 seconds daw. 10 seconds. O, try natin. So, kailangan po dito magsa-stop sa 10 seconds, no? Yes, Saktong eksakto, 10 seconds. Yeah. Okay, let's try this. Tanan, tanan. 5 seconds. 8 seconds. Guys, ano? Hindi, feeling ko kinokontrol ni Kuya sa likod. Tingnan nga. Pinapaboran tayo, no? Pinapaboran. Joke lang po. Joke lang. Wala pong ganon. O, sino magta-try na daw? Hingi akong prize. Si Joshua na Joshua naman. Nga, Joshua, ikaw. Hindi nakatingin na ulo. Pinartidahan tayo, guys. Pinartidahan. Hindi Hindi ako maniniwala Hindi ko pala napipindot. Ayan na. Ayan na, Josh, ha? Sayawan mo kasi, Josh, para maganda. Ayan na, Joshua. 9.2. 9.2. Si Ira. Okay. 10 seconds, ha? 10 Magaling din seconds. to kusinera to Magaling sa wag. oras. Mabilis yung kamay, dahil parang mabilis yung kamay mo rin, no? I-chop-chop mo yan, Ira. Ayan na, Go. 8. Ay, ang galing! Ang galing, Chumamba! Pili. Di ba nakadalawa na ako dito kanina? Ngayon hindi na to gagana. Walang maniniwala. Ayan na, oh. Kailangan gawin mo. Galing!
3, 4, 5, Ano to? Baka sa sobrang lakas, matulak mo ng mana. 9. 9.7. Kinabahan. Kayo na po, kayo naman. Pinag-try si Kuya. Pinag-try. Tiebreaker, isa lang daw dapat yung parehas na katin. Ay, tiebreaker. Oh, tiebreaker. Isa pa, so another round. Uy, bigay mo na sa akin to. Try natin ulit, ha? Minsan tsamba lang talaga eh. Galingan mo. Ay! 9.5. 9.5. Yung Pinaka-close, no? Yung Parang size ng pako yan, ha? Pinakamalapit ha, pinakamalapit. Pinakamalapit na mainis. 9.5 Go, sa atin. Ira. Grabe! Grabe, dalawang beses ka nag-10. Ay, guys, sabi ni Kuya nasira daw. Sira daw pala. Ay, 7 daw. Nasira. Nasira daw. Grabe naman pa. Nagawa ko rin yung kanina pero hindi on air. prize ko. Ay, pwede mamili. Oh, hala. Wala tayong mauuwi. Hindi na ginalingan. Kung kailan may camera na. Kaya, ang tagal Iba yung mamili. pinractice ko eh. Oo Mga nga eh. kasambahay, ganyan yung may experience ninyo kapag in-avail nyo yung package nila. So kung gusto nyo may prize booth, pwede rin naman. O, magdadagdag lang kayo para dun sa prizes and sa consolation Tama. prizes. O, pwede, kasama din kami. Oo. May consolation din, siyempre. Hindi tayo nakakashoot. Sama na rin tayo. Ito na, napili ka. Para siyang avocado. Amazing. O ayan, ang kanilang Facebook at Instagram page at Carnival Party PH. At pwede din kayo mag-email sa kanila at carnivalpartyph@gmail.com or contact the contact numbers na naka-flash sa inyong mga screen. Yeah. At ngayon naman, shoutout muna sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina, tinanong natin sila kung may unlimited tokens for 1 day, unlipas sa Carnival o Arcade Games. Sino ang isasama nyo at bakit? Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Danilo Ganal, siyempre, ang isasama ko sa Carnival Games or Arcade Games ay ang aking unika iha at aking mga apo. 11, 8 at 5 years old sila. Siguradong matutuwa sila sa mga palaro dyan. Oo nga, no, masarap isama yung mga pamangkins. Uy, Ito oo naman, nga. di ba, dami na pamangkin, 3 na. Pero ito naman, sabi ni Joe Kaindoy, bukod po sa husband ko, syempre isasama namin yung 2 kids namin para ma-enjoy namin yung 1 day. 1 day na yon while they are still young dahil hindi na namin maibabalik yung time na bata sila. Kaya better to create memories with them and we will forever cherish those times we spent together. Oo, totoo. Minsan na maging bata ang mga anak. True, di ba? Enjoy Gusto na ko yung natin. pumasok ka dito sa GMK, isa lang yung binabati mong pamangkin. Oo, ngayon Tas 3 na ang lang. pamangkin sila ko. ngayon. Time Ang flies. saya nga. Pati yung mga prizes na yan, di ba kapag kunyari, binalikan nila, uy, naalala mo ito yun na, di ba? Core memory Oo, kumbaga. kahit tayo hanggang ngayon. Masaya, kasi pinaghirapan nung nagbigay sa'yo. oo. Nilaro niya yan for you. Yeah. Tsaka mas masaya kung ikaw mismo yung naglaro doon, di Oo, ba? tama. Mamaya, maglalaro pa tayo ulit. Shout out din po sa ilang mga commenters at syempre sa Carnival Party Philippines. And thank you so much po sa pagsama sa amin at napasaya niyo po kami. Hindi lang kami, pati yung mga kasambahay natin na nanonood ngayon. Thank you so much po. Maraming salamat po. At eto, abangan nyo naman po bukas ang pagbisita ng ating Philippine Ambassador of Puppetry na si Juan Lu para sa isang world-class na performance with his lovely Sino puppet. kaya? Huwag kayong magpahuhuli mga Sino kasama. kaya ang kasama naman ni Juan Lu Puppets. ngayon? Dati sino nga yun? Si Nicolo. Tingnan natin kung sino. Pero susundan naman yan ng kwento ng pag-asa sa badminton court. Kasama ang Mega Smasher Club na tumutulong sa ating mga underprivileged student athletes. Kaya yan, bukas abangan nyo. At syempre, hindi tayo papahuli sa kusina dahil magluluto po si Chef Sheila Carabin ng kanyang special recipe. At lahat po yan ay pagsasaluhan natin bukas. Kaya tutok lang po kayo, mga kasangbahay. Dahil dyan, mabatiin kong aking mga pamangkin, si Yo. Goku, si Tala, at si Sam. Good morning! And we would like to thank Lindison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, central supply and manifold system, and
pipeline installation. For inquiries, please contact them at 882-49-0867 and 882-493-60. Yan. At maraming salamat din po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba, mga kasangbahay, sila lang po ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural na organic hair color options at walang haircut for women po. And you can check them out po sa Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1 at binabati ko lang din ang aking mommy, aking daddy, at see you na. Hello, Mamsi! Ay, Nasa Japan, si Mamsi. Nag-enjoy si Mamsi. Pero thank you rin sa DB Dental Clinic and Dental Laboratory. They are located at Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. They also have another branch at Shaw Boulevard beside Star Mall, Shaw, Mandaluyong City. DB Dental also has dental laboratory for prosthodontics. It also offers orthodontics and general dentistry. For appointments and inquiries, you may contact 0997-903-9330 or visit them on their Facebook page at DB Dental Clinic and Dental Laboratory. Maging hashtag Alagang DB Dental na because we make it affordable for you. Ma, nasa TV na po kami. Ordan sila eh, no? Ordan sila. Shoutout din naman, nasa TV na kami, ma'am. Ayan si Chef. Ayan, Chef Joel. Joel. Salamat po. Salamat. Enjoyin natin yung food later. Tuntua sila. Alam mo na yun, Ian. Kita mo na yun, Ian. O yung maki mamaya sa Kita atin. mo yung makina yan, Chef. Wala kang problema, Chef. Hindi ka na mabibigatan dyan. Kami naman. Tumba namin mamaya yung maki na yan. Again, maraming salamat po sa pagsama sa ating Fun-Filled Wednesday. At para mas mapuno ng good vibes at new learnings ang inyong umaga, magkita-kita tayong muli bukas, 6:30 ng umaga. Dito lang sa Good Morning, Kuya! Try ko.